Hello po, welcome back po ulit sa ating channel. Ayan, after ngayon lang po ako nakapag-vlog ulit. Ngayong araw na po to, May 16, ang ika 40 days ni Daddy. Ayan, wala pong masyadong bisita ngayon kasi yung mga afas lang po yung inimbita sa masjid. Yung ika 35 ni Daddy, ang dami pong tao dito. Yan po yung video. Ipapakita ko po sa inyo yung video. Oo, the video na. Hello. Hello guys, how are you? Andito po si Madam. Ayan, dami pong tao sa labas. Andun din po sa kabila. Andun pa din. Meron pa po dun. Hi! Andito kami ngayon sa Step Doctor or Ang Magandang Dilag channel here in Pakistan. Yung kamamatay lang kanyang daddy, 40 days ngayon, merong padwa or pag-pray, hatam, kumbaga yung ordo. So, dito kami ni Mayra, family, si Elias, si Sabi na sa labas. Kakikain kami. Super sarap ang kanilang food. So, thank you for inviting us. Salamat. Salamat, Mayra. Bye. Video pa sa pagkaon na. Sobrang bilis po talaga ng pangyayari. 'Di ba? Basta ang bilis. Parang hindi ko pa rin po ngayon matanggap. Parang iniisip ko pa rin na si Daddy nasa Kotli lang, nasa nearport, merong ginagawang merong inaasikaso mga papeles, ganto, ganyan. Panibagong yugto talaga to. Panibagong na naman ang buhay namin na wala si Daddy. Ay, ang hirap gumising ng maaga, tapos nasa kasi ako na kadagising ko, si Daddy yung unang-una ko talagang gagawa ng almusal. 'Di ba? Ang hirap mag-adjust. Kasi nasanay na talaga ako. Tapos pinaramdam talaga sa akin ni Daddy na parang hindi na ako parang tawag dito, tunay niya na talaga akong anak. 'Di ba? Mas minahal niya pa nga ako kaysa sa mga anak niyang totoo eh. Kila Adel, Jebran, ganto ganyan. Basta naiyak ako. Talaga, promise. Lagi niya sinasabi na mas mahal niya daw ako. Tapos si Emma daw sunod, si Jebran, Adel, ganyan. Kasi ako daw yung babae. Tapos pag pinapagalitan ako ni Mama, nagagalit siya kay Mama. Ganyan. Basta sobrang ang hirap nang wala si Daddy sa bahay. Nakapanibago talaga, pero lahat naman talaga tayo, 'di ba? Ay naku. Ang bilis talaga ng pangyayari. Ang cause of death po ni Daddy is cardiopulmonary arrest. Nung gabing nawala si Daddy, bago nangyari ang lahat, naglalaba pa ako noon. Tapos si Daddy dalawang beses na po siyang inatake ng stroke, 'di ba?
Tapos sabi ng doktor sa kanya, kailangan mo magpahinga kahit 1 buwan, magpahinga ka sa bahay, wag kang umalis. Eh, ang daddy naman ay sobrang energetic dahil feel niyang okay na siya. Ayun, pumunta ng Kotli, ganto, ganyan. Kasi kailangan niya din kumita para dagdag gastusin pang gasolina papunta ng Lahore para kay mama, 'di ba? Kaya ayun, lakad siya, alis-alis siya dito sa bahay. Katapos nun, umuwi siya dito. Sinabi ni mama, nag-story siya sa WhatsApp. Picture niya na nasa Kotli. Tapos sinabihan siya ni mama pag uwi na, lagot ka talaga sa doktor mo. Hindi ka na naman nakinig. Kasi sabi niya ng doktor mo, diba, magpahinga ka. Tapos ayan, tapos tumawa lang si daddy. Pagkatapos nun, basta nag-usap-usap sila mama dito. Ako naman naglaba-laba. Katapos ng usap ni daddy, nakatsaka ni mama, tawag dito, naglalaro pa pala ako doon ng hindi ko pa pala pinansin si daddy nung dumating siya. Ginanon ko lang si daddy nanto, parang nag-slam lang, ginawakan ko lang yung kamay niya, pero hindi talaga ako tumingin sa mukha ni daddy. Tapos naglalaro ako ng dito, PUBG, naglalaro ako, tapos kumanyan ako kay daddy, pero nakatingin ako sa cellphone. Tapos nagkatapos ng laro ko, sabi ko, daddy, hala, ayan, hala dad, dumating ka na. Ay, parang ganun yung sinabi ko, daddy, dumating ka na. Sabi niya, kanina pa ako dito. Tumawa lang ako, tapos tumawa siya. Tapos sabi niya na, tanungin ko daw yung kapatid niya kung kakain daw siya, kasi kasama niya po yung kapatid niya dun sa Kotli. Tinanong ko, sabi naman ng kapatid niya, hindi daw, ganun. Kaya, ayun, yung kapatid niya umuwi na. Tapos yun, nag-usap-usap sila mama. Tapos tuloy ako laba-laba dun. Pagkatapos, natapos na ako ng laba. Si mama naman pumasok sa kwarto niya. Tapos sabi ni daddy, tinanong ko muna si daddy, daddy, kakain ka na ng ng roti? Sabi niya, maya na daw. So ayun, upo ako dito. Tapos sabi ko, daddy, gawa na kita ng roti ha. After ilang mga 10 minutes ata, tinanong ko si daddy. Tapos sabi naman daddy, sige. Tapos ayun, gumawa na ako ng chapati. Tapos kumain siya dito. Pagkatapos niyang kumain, sabi ko, gawan ko na siya ng chai. Ginawan ko na siya ng chai. Pero hindi niya po yun nainom yung chai kasi nahirapan na daw siyang huminga. Pero tapos na siyang kumain nun. Yun, sabi niya na, anuhin ko daw siya dito. Ang tawag dito, lagyan ko siya ng effervescent oil. Kasi pag nahirapan huminga si daddy, yung nakakapagpakalma sa kanya yung effervescent oil. Yan, tawag dito, nilagyan ko ng effervescent oil. Sinilot-hilot ko pati sa likod. Tapos parang medyo na okay si daddy nun. Kaya sabi ko sa kanya na, daddy, matutulog na ako kasi maaga naman ako magigising. Kaya basta parang normal lang talaga yung kasi pag si daddy nahihirapan huminga, wala na, okay lang siya pag tawag dito, pag nilalagyan ng effervescent. Tapos sabi ko kay daddy na, sinabi ng daddy na gumano na si daddy. Tapos humiga ako dun sa kabilang kwarto kasi diba dito si Adel tsaka si Emad, lipat ako. Tapos si Adel andun sa labas, sa tawag dito, sa guest room. Tapos si Jabran dyan sa dyan sa labas na ng pinto. Tapos pag isang ubo daw ni daddy, pumasok ka agad si Jabran. Mga after mga 1 minute siguro bago ako lumabas, umubo na si daddy. Tapos pumasok si Jabran, nagsuka-suka na si daddy. Pag tinawag ni Jabran si Adel. Tapos ayun, pagkatapos tinawag naman ako ni Adel. Pumasok ko dito, basta si daddy nagsuka-suka na siya, na basta iba na po yung pagsusuka niya. Tapos lumabas siya doon, sabi niya tawagin ko daw yung chacho ko, yung isang kapatid niya, yung tinawag ko na chacho, si daddy nahihirapan ng huminga, ganto ganyan. Tapos doon sa labas, lumabas si daddy kasi pag nahihirapan siyang huminga, lumalabas talaga siya kasi basta yung sa labas, mas siya na, mas nakalanghap siya ng fresh air, ganun. Nilabas namin, binigyan namin ng upuan, tapos pero ayaw niya pa talagang tumigil, nagsusuka pa rin siya na yung mga plema niya.
Pagkatapos nun, sinakay siya sa sasakyan. Pero hindi talaga normal yung unlike sa dati na pag sumakay siya ng sasakyan, parang diretso lang. Noon time na yun, suka pa rin siya ng suka, papunta ng sasakyan, pati sasakyan, nagsusuka pa rin siya. Hindi niya pinasarado yung pinto ng sasakyan kasi nahirapan siyang huminga. Pero kailangan talaga kasing isarado. Baka maano, kaya ayun, sinarado yung, ang tawag dito, yung pinto ng sasakyan. Diretso na sila dun. Tapos, di ba, ayan, may masjid kami. Tapos, yung may kalsada dun. Sa mismong harap talaga si daddy. Nagdasal na. Nanghingi na siya ng tawad kay Allah. Ganyan. Basta, dun, tag dito dun banda, masjid. At saka may kalsada dun sa harap talaga. Ayun. Tapos, pumunta sila sa isang doktor. Kasi nga, ipa-check up nga si daddy, tapos hindi mahanap yung ugat ni daddy dito kasi injectionan sana si daddy, hindi mahanap, tapos nag-iba na yung kulay ni daddy, kaya sabi ng doktor na dalhin na daw talaga siya sa mas malapit ng hospital kasi clinic lang yun dun para ma-oxygenan, maganyan. Tapos dinala si daddy sa hospital, pero hindi pa talaga nakaabot ng hospital. Sa mismong harap din ng masjid, dun papunta sa ospital, dun binawian na ng buhay si daddy. Gumana na si daddy, parang yung kamay niya gumana na sa so yun, sabi ni Chacho na wala na. Tapos inano pa kami dito na nilagyan na daw ng oxygen si daddy kahit wala na, kahit inaayos sa si daddy na lagyan ng kumot para ihatid dito. Basta ang bilis ng pangyayari, ang bilis po talaga ng pangyayari. Ang hirap tanggapin pero kailangan, ang hirap mag-adjust pero kailangan. Wala ng daddy. Ito na yung vlog ko. Kauna-unahang vlog na wala na magsasabi na hello madam at saka sisi. And pinipigilan ko po talagang hindi umiyak. Diba? Marami nagsasabi sa akin dati na iwan ko muna sila dito, abutin ko daw po muna yung mga pangarap ko. Ay, thank you naman, at hindi ko muna inuna yung mga pangarap ko. Makakapaghintay yan. Bahala nang tumanda ako. At least, diba, yan, nakasama ko si daddy sa ilang mga, yan, yun yung iniisip ko. Diba? Na-feel ko yung na-feel ko talaga yung love ng isang father, ng isang daddy. Diba? Ay. Lagi sinasabi sa akin daddy noon na liyak ako stop po muna ako kasi naiyak ako. Tapos lagi akong tinatanong ni daddy na kung meron ba daw nagmamahal sa akin ng katulad ng pagmamahal niya. Doon sa liluan, lagi niya tinatanong sa akin. Sabi ko meron, si nanay at si tatay. Nagagalit yun, pero mahal naman, gano'n. Tapos tawa lang si daddy, gumaganyan siya, walang magmamahal, walang na makakapagmahal sa'yo ng tulad sa kanya. Sabi, pati mama mo, sinasabi ni daddy, pati mama mo nga, tingnan mo, hindi ka masyadong love ni mama mo, gumaganyan si daddy. Ako lang nagmamahal sa'yo. Ganyan. Ang love ni mama mo, si Emad. Gumaganyan si daddy. Tapos tawat, mawa lang ako. Kasi alam ko naman totoo. Diba? At least talaga na-feel ko yung love ni daddy. Diba? Tapos nung namatay talaga si daddy, nung nawala siya, ang hirap umiyak. Kasi, ang daming tao dito. Ang daming tao. Tapos, nahihirapan ako umiyak kasi hindi naman nila alam na hindi nila alam lahat dito na meron ako, yung mga malapit lang, yung mga relatives ni daddy, yung mga ibang tao, hindi ko alam kung alam nila. Basta yung iniisip ko na ayokong umiyak talaga ng parang sobra-sobra kasi
tawag dito, ayokong isipin nila, baka isabihin nilang, sino ba yan? Yan, sobra namang iyak na. Anak ba yan? Baka ganyan yung sabihin nila, kaya, nakatingin lang talaga, andun yung ni daddy, at, ay, naiyak ako. Andun yung, sa charpay kasi siya nilagay, tapos, lalapit lang ako, pag hindi ako masyadong naiiyak. Pero pag naiiyak na naman ako, pumapasok ako sa loob, dun ako umiiyak sa CR. Diyan sa CR, umiiyak ako. Kasi ayokong isipin na, pero hindi talaga ako makasigaw noon na nakahiga na si daddy. Hindi ako makasigaw kasi, ayoko nga isipin nila. Na sino ba yan? Over namang umiyak. Ganun iniisip ko. Pero nung dinala na talaga si daddy sa kabar, lilibing na siya doon ako umiyak kasi bawal na dalhin yung mga babae doon, hanggang dito lang sa bahay, yung mga lalaki na yung maghahati doon, maglilibing. Ihirap. Si Jabran iyak ng iyak, pero si Adel umiyak siya, pero hindi talaga napaka-strong talaga ni Adel. Si Emad, anak ko, umiyak siya, si panay, daddy, ganyan grabe. Ang dami, bago pa nawala si daddy, ang dami ng mga sign. Sabi niya sa akin dati na ayan, ito yung ATM card. Buksan, tawag dito. Si mama sinabihan niya na hindi kasi natin alam kung kailan ako kukunin, hindi niya daw alam kung kailan siya mawawala sa mundong to. Panay siya ganyan. Tapos sabi ni mama, honey, nice karon, sabi ni mama na wag kang ganyan. Tapos sabi ni daddy na lahat naman tayo mawawala daw dito, mabuti ng handa daw. Ayan, ito yung code. Kasi kung hindi sinabi ni daddy nung time na yun, hindi talaga namin alam yung ATM code niya. Tapos nung time na din yun, sabi niya, panay siya tanong sa akin na, Danny, kasi Danny yung tawag niya sa akin, dito siya nakaupo, ako doon. Sabi niya, Danny, pag namatay daw siya, panay ganyan talaga si daddy. Sabi ko, hindi ka mamamatay. Tapos sabi niya, hindi, lahat tayo, mawawala, ganito, ganyan. Tapos pag nauna lang daw siya, tapos niya, bakit? Sabi niya, pag nawala ako, saan ka pupunta? Sabi ko, aalis ako. Iwan ko sila dito. Punta ko, sabi niya. Gumanyan lang si daddy. Wag daw. Wag mong iwan yung mama mo. Wag mong iwan yung mga kapatid mo. Paniganyan si daddy. Tapos, sabi niya na, pag nawala din daw siya, dapat lagi daw po akong pumunta sa kaber, dun sa ibingan niya, magdasal daw po ako dun. Sabi ko, si daddy, wag na, hindi ka nga hindi ka mawawala. Kasi meron din pong namatay doon, uminom ng tsaa. Basta normal day lang din daw po. Pagkatapos doon, inatake siya ng puso. Tapos ayun, wala. Ganun, yun yung iniisip ni daddy niya, mangyayari din daw sa kanya. Sabi ko, daddy, huwag kang salita ng ganyan. Pagkatapos naman noon, nung bago siya, pumunta ng Kotli, meron siyang damit bago, 3 ata yung 2. Merong puti, sabi niya na, yung white din susuotin niya. Sabi ko, kasi ako nagbigay nun bago siya pumunta ng Kotli. Nung gabi na din yun, mawawala na si dad. Sabi niya na ito daw yung susuotin niya kasi pupunta daw siya ng Kotli. Sabi ko na, bakit yan suotin mo, pang Eid yan? Sabi niya, sige, kaya ngayon daw yung Eid niya. So sabi ko, wala, lagot ka talaga kay mama, suotin mo naman yung bago. Tapos tumawa lang siya. Tapos pumunta din po siya sa kabilang bahay. Sabi ng mga sister-in-law niya dun wala, bakit bago kang damit? Bakit bago yung damit mo? Tapos sabi niya, sinagot naman ni daddy daw doon na Eid daw niya ngayon. Ganun. Tapos yung gabi na pala yun, yung mawala ng dad. Ayan, grabe.
Na-feel ko talaga yung love ni Daddy. Tapos si Mama naman ngayon, hindi po pala natuloy yung chemo niya kasi sabi ng doktor na yung sugat niya hindi pa daw po magaling. Kailangan daw pong pagalingin muna sa August. Ma, kano sa ganimong chemo, ma? Sa August 5 po yung chemo ni Mother. Kasi nagkamali ng yung nurse doon, nagkamali ng bigay ng schedule, kaya pinagalitan siya ng doktor doon sa ospital. Nagalitan yung nurse kasi pa daw yung sugat ni Mama, tas bakit ikikimo daw diretsyo, hindi pa masyadong magaling. Nisipon na tuloy ako. Ayan. Hindi ako umiyak. Yehey! Naiyak lang ako pero hindi ako umiyak. Sabi kasi nila dito, pag umiyak ka daw, magkakaroon daw ng kasalanan yung namatay. Magkakaroon daw ng kasalanan si Daddy. Dapat hindi daw umiyak. Dapat yung iyak, imbis na iyak, idasal na lang. Kaya ayun, idasal na lang. Si Adel panay sabi na wala nang halaga yung pag-iyak, Api. Magdasal na lang tayo para kay Daddy. Yun din yung lagi kong iniisip, pero minsan hindi ko talaga maiwasang hindi umiyak pag namimiss si Daddy. Kaya minsan iniiwasan ko din manood ng mga pictures ni Daddy kasi nakakaiyak talaga. Ayan, ito yung update ng buhay namin ngayon. Okay naman po kami. Sa mga nagtatanong kung paano na kami ngayon, wala na si Daddy, kaya namin to. Laban lang. Hanggang dito po muna yung vlog ko. Bye bye po. Thank you po for watching.